Gandang araw mga kababayan. Bagong Pilipinas, bagong mukha ng Pilipinas tungo sa ikakaunlad ng ating bayan. Pag-usapan po natin mga kababayan, si Senator Amy Marcos. Nakakadismaya ang mga kanyang ginagawa sa Senado. Kamping-kamping kay Pastor Kibuloy. Dapat hindi siya maging ganon. Ang dami niya nang ginagawang Senate hearing against sa mga desisyon ng kanyang kapatid. Gusto niya ata maalis sa pwesto si BBM na pagka-presidente at gusto niya si Inday Sara maging presidente at siya maging vice president. Wala rin naman ng anong vice president, parang uto-uto ka lang naman diyan na pag na ano ka. Senator Amy, dapat na tulungan mo ang kapatid mo, hindi mo binababa ang kapatid mo, imbis na tulungan mo siya. Itaas mo siya, hindi yung binababa mo siya. Gusto mo ata mawala siya sa pagka-pwesto, sa pagka-presidente. Anong gusto mo maging vice president ni Sara Duterte? Wala ka rin naman magagawa pag vice presidente ka. 'Di ba? Pag vice president ka, wala ka rin nagagawa. Tungkol lang yan sa issue kasi ng confidential fund . Doon lang yan nagsimula sa confidential fund. Hindi lang nabigay ang kanyang gusto sa confidential fund, Senator Amy. Kaya kami mga loyalista, ayaw na namin sa'yo, prangkahang salita. Ayaw na namin sa'yo, Senator Amy Marcos. Kahit saan ka, tumakbo ka man ng pagka-senador, ayaw na namin sa'yo. Aywan ko, yung taga Ilocos, kung bubutuhin ka pa kung tumakbo ka ng gobernador, tumakbo ka ng mayor sa Batak, ewan ko kung bubutuhin ka nila. Pero kami, ayaw na namin sa'yo sa mga pinanggagawa mo. Nakakapikon ka na at nakakainis ka na. Hindi na tama ang mga pinanggagawa mo. Imbis na suportahan mo yung kapatid mo sa ikalalago ng bayan natin. Tingnan mo naman, tuloy-tuloy naman ang mga projects na ginagawa, di ba? Saan ba nanggaling mga projects na yan, di ba, sa tatay nyo? Lahat ng mga blueprints na yan, saan ba nanggagaling? Hindi sa tatay nyo, ginawa lang ni Presidente Digong. Diba? Parang hindi mo naman alam, Senator Amy. Diba? Alam mo naman lahat yan . Lahat ng mga projects na ginawa ni Digong blueprints na yan galing sa tatay nyo. Sinabi mo na rin yan . At palagi sinasabi ni DOTR Tugati nung araw, nang siya ang naging chairman sa DOTR, diba? Palagi sinasabi ni Secretary Tugati na ang lahat ng blueprints na to ay galing sa tatay nyo. Imbis na suportahan mo ang kapatid mo, binababa mo siya. Dapat hindi ka ganun, Senator Amy Marcos. Nagdududa na tuloy ako sa iyo kung Marcos ka ba talaga. Ay nako, Senator Amy, dapat maging ano ka. Sayang ang talino mo, sayang ang galing mo. Dahil tapos sasabihin mo may utang na loob ka kay Pastor Kibuloy. Wala ka bang utang na loob sa mga loyalista? Dapat may utang na loob ka rin sa loyalista. Dapat sinasabi mo ng ganun. Hindi mo sinasabi ng ganun . Kay Pastor Kibuloy, may sabi mo may utang na loob ka. Paano naman kami mga loyalista sa inyo? 'Di ba? Wala ba kayong utang na loob sa inyo? Ano bang utang na loob mo kay dating Presidente Duterte? May utang na loob ka ba rin ba sa kanya? Oo nga. Yung dati doon sa may wag ko na banggitin na nga yun. Kaya Senator Amy, dapat sayang ang talino mo, sayang ang galing mo. Oo. Wag naman sobrang ganun ang mo sa kay Pastor Kibuloy. Ang rally nila hindi naman Pastor Kibuloy puro Sara Duterte, 'di ba? Gusto nilang iluklok si Sara Duterte sa pagka-presidente. Anong panawagan ni Ka Eric doon, 'di ba? Hindi mo ba narinig 'yon na sinasabi ni Ka Eric? Senator Amy, nakakadismaya ka na. Kaya hindi na ako buboto sa iyo. Buong pamilya namin hindi na buboto sa iyo. Ikakampanya ka namin na wag iboto pag tumakbo ka na senador. Kung tumakbo ka ng gobernador sa Ilocos Norte, bahala na mga loyalista doon sa iyo.
Pero kami, ayaw namin sa'yo. Kaya sana mabuksan ang isipan mo. Tapos sabihin mo yung mga nakapaligid sa kapatid mo, mga demonyo. Ano ba naman mga pinangsasabi mo, Senator Amy? Imbis na idasal mo, ipanalangin mo yung kapatid mo. Hindi yung kung ano-ano mga pinangsasabi mo na hindi maganda. Kami, kahit wala kaming, hindi kami binibigyan, wala kaming ni singkong duling. Sa pagdidebate, nakikipag-away kami. Kaya nakikita namin yun. Nakikipag-away kami sa debate, nakikipag-away kami sa social media dahil mahal namin yung mga Marcos. Mahal namin ang bayan. At mahal din namin ang bayan. Nakikita namin. At mahal ng mga Marcos mahal ng Marcos ang bansang Pilipinas. Oh, 'di ba? Alam mo naman mga sumunod na administrasyon, marami ba silang ginawang projects? Ay wala, 'di ba? Yung pa rin yung mga projects na ginawa ng magulang mo hanggang ngayon. 'Di ba? Alam mo naman 'yun. Kaya kami dismayado kami sa iyo, Senator Amy Marcos. Hindi na namin kayo bubutuhin sa pag tumakbo ka ng senador. Sa totoo lang, nakakapikon ka na at nakakainis ka na. Pero kami, suportado pa rin kami kay BBM. Bagong mukha, bagong Pilipinas. BBM. BBM. Oh. Bye-bye for now, mga kababayan. Bye-bye. Mga kapaps, bye-bye. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay si PBBM. At mabuhay ang bansang Pilipinas at si Martin Romualdez Marcos. Mabuhay po kayong dalawa magpipinsan. God bless us all.